Balita ngayong tanghali. Ilang kalsada sa lungsod ng Maynila at Quezon City pansamantalang isasara dahil sa selebrasyon ng Chinese New Year. Pagpapatupad ng number coding scheme sa Metro Manila suspindido bukas. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong Pebrero. Dating Senador Antonio Trillanes sinabing wala pang inilalabas na arrest warrant ang ICC. Higit 4.5 billion pesos na halaga ng iligal na droga sinunog ng PIDEA sa Cavite. At 28 tao patay sa dalawang magkahiwalay na pagsabog sa Pakistan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 8, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang upskilling at reskilling sa ating mga manggagawa kasunod ng pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Sa post ni PBBM sa social media na X, magandang balitaan niya ang pagbaba ng unemployment sa bansa. Kaugnay nito, tiniyak ng presidente na ipagpapatuloy ng gobyerno ang demand-supply interventions at strategic partnerships upang makahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas. Kasama rin sa ipagpapatuloy ang promotion ng mga innovation. Ito ay upang maihanda ang mga Pilipinong manggagawa sa mga bagong kasanayan upang mas maka-adapt sa iba pang mga trabaho. Kahapon, iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba sa 1.6 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Disyembre ng nakaraang taon. Kasama ang mga miyembro ng gabinete, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehiyon ng Davao kahapon. Sinaksihan ng Pangulo ang paglulunsad ng mga mahalagang proyekto sa rehiyon, kabilang na ang may kaugnayan sa water security at transportasyon. Narito ang report ni Nel Mariboho. Ang Davao Public Transportation Modernization Project ay patunay ng pagnanais ng mahalaan na maging maayos ang public transport system. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang saksihan ang ceremonial signing ng naturang proyekto. It is a strong reaffirmation of our commitment to develop the Davao region. It is a demonstration of our resolve to deliver what people in all regions deserve: a mass transportation system that can move commuters and commerce efficiently. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ang modernisasyon sa Mindanao. Kaya naman inatasan niya ang Department of Transportation at Finance Department na hanapan ng pondo ang railway system project sa Mindanao. I'm ordering the Secretary of Transportation, the Secretary of Finance to work in tandem to explore financing sources for the 103-kilometer Tagum-Davao-Digos Railway. Sa oras na makumpleto ang transport modernization projects, ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, magsisilbi itong halimbawa sa ibang mga probinsya. Pinangunahan rin ng Pangulo ang pamamahagi ng land titles ng Department of Agrarian Reform sa Davao Region. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na tutulungan ng pamahalaan ang mga magsasaka upang mapataas ang produksyon sa agrikultura at maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang Agrarian Reform Act po ay hindi lamang nagbibigay ng titulo ng lupa. Patuloy ang suporta pagkatapos. Dahil kung wala namang suporta, ang ating mga magsasaka, kahit na may hawak na titulo, hindi kayang magsaka yan. Aabot sa 2,500 land titles ang naibigay sa Agrarian Reform beneficiaries. Pinuntahan rin ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project. Isa ito sa pinakamalaking private bulk water supply facilities sa ilalim ng isang pribadong kumpanya. Ayon sa Pangulo, malaki ang maitutulong nito upang maibsan ang kakulangan ng supply ng tubig. Kaya naman inatasan ni PBBM ang mga kinaukulang ahensya na tapusin na ang lahat ng water projects. Ito ay sa gitna na rin ng banta ng tagtuyot dulot ng El Niño phenomenon sa bansa. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga binahan lugar sa Mindanao, partikular sa Davao Region. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya upang matiyak na mabibigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng mga pagbaha. Nagbabalik si Nel Maribohok. Nag-aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, kasunod ng pagguho ng lupa sa lugar noong Martes dulot ng shear line at low pressure area sa Davao Region. Sa situational briefing, inanunsyo ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na inaprobahan ni PBBM ang paglalabas ng 265 million pesos na pondo mula sa kanyang Presidential Social Fund. Bukod dito sa emergency cash assistance na una nang inaprobahan ng Pangulo para sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa pagkain, may mga kailangang bilhin rin ang mga biktima ng mga pagbaha. They need to buy other things na para sa kanilang household, no. So that's why the ECTs are become very important, and that's why I released the 265 million to make sure that that phase of the response is immediate at maramdaman kaagad ng tao, mayroon kaagad silang tulong. Iniutos din ng Pangulo na gawing prioridad ang pagsasaayos ng mga kalsada upang mabilis na makapasok ang tulong ng pamahalaan. We will prioritize the thoroughfares, the roads that are necessary for us to be able to bring whatever relief goods are necessary, all of these water purifiers, etc. Magpapatawag naman ng emergency NDRRMC Full Council meeting si Department of National Defense Secretary Gibot Teodoro para pag-usapan ng mga dapat iprioridad na tulong sa Mindanao batay sa naging kautusan ni Pangulong Marcos. Ayon sa kalihim, may mga komunidad na kailangan na ring i-relocate o ilipat ang mga tahanan sa mas ligtas na lugar. Secretary Bunuan and I were talking earlier in the helicopter that the areas that were inundated and the infrastructures there should not be there anymore because they will continue to be affected by landslides and flooding. So it will also need relocation of communities. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipapadala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang humanitarian team para tumulong sa mga binaha sa Davao Region. Magdadala ang mga ito ng nasa 60 mga solar-powered water purifiers para i-deploy sa lugar. Nasa 180 na galon ng tubig kada oras ang kayang i-filter ng isang unit ng water purifier. I-deploy naman ng MMDA sa Davao Region ang mga miyembro ng Public Safety Division, Road Emergency Group at Flood Control and Sewerage Management Office. Ayon sa MMDA, nakaayon ito sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. para sa dagdag na tulong sa mga residenteng naapektuhan ng baha sa Davao Region. Bad news para sa mga consumer. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Pebrero. Sa abiso ng power distributor, tataas ng 57 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng generation charges, buwis at iba pang bayarin na nakapaloob sa electric bill. Nangangahulugan ito na tataas ng 115 pesos ang bill sa kuryente ng mga customer na umaabot sa 200 kilowatt hour ang konsumo. Dagdag na 172 pesos kung 300 kilowatt hour, 229 pesos kung 400 kilowatt hour at 287 pesos na dagdag sa bill kung inaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Abiso pa rin para sa mga customer ng Meralco, pansamantalang sarado ang lahat ng Meralco Business Center bukas araw ng Biyernes, February 9, gayon din sa Sabado, February 10. Ito ay dahil idineklarang holiday ang February 9 bilang non-working day habang Chinese New Year naman ang February 10. Gayunman, maaari pa rin magbayad ng kanilang bills ang mga customers sa authorized payment channels ng Meralco.
Samantala, suspendido rin ang pagpapatupad ng number coding scheme sa Metro Manila bukas, araw ng Biyernes. Ito ay dahil idineklara ng Malacanang na special non-working holiday ang February 9. Nangangahulugan ito na maaaring bumiyahe bukas ang mga sasakyan kahit pa nagtatapos ang plaka sa 9 at 0. Para naman sa mga pasaherong sumasakay ng Pasig River Ferry Service, mananatiling normal ang biyahe nito bukas, February 9, kahit pa non-special working holiday. Magandang balita rin dahil magpapatupad ang Pasig River Ferry Service ng libreng sakay bukas. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Binondo, Maynila simula sa Biyernes, February 9 hanggang sa Sabado o February 10. Ayon sa Manila Police District, ito ay upang bigyan daan ang fireworks at parade sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Ang Binondo Intramuros Bridge ay isasara ng alas 12 ng madaling araw ng Biyernes. Ang southbound lane ng Jones Bridge ay isasara naman simula alas 7 ng gabi, habang ang northbound lane ay sarado na ng alas 10 ng gabi. Ang Plaza Cervantes at Quintin Paredes Street mula P. Burgos Avenue hanggang Dasmariñas Street ay isasara ng Biyernes hanggang Sabado. Samantala, pinapayuhan naman ng MPD ang mga motorcycle rider na pumarada sa maliwanag na lugar at lagyam ng disc lock o padlock para maiwasan ang motor napping incidents. Paalala pong muli sa mga motorista, pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa Quezon City upang bigyang daan ang gagawing selebrasyon ng Chinese New Year. Mag-uumpisa ang road closure ng alas 9 ng gabi mamaya at tatagal hanggang alas 2 ng hapon ng February 11, araw ng Linggo, sa abiso ng Quezon City Local Government. Kabilang sa mga isasarang kalsada ang Del Monte Avenue, corner Matumtum Street, gayon din ang G. Rojas, corner Banawi Street, pati na ang Linaw Street, corner Matumtum Street. Hindi rin muna maaaring daanan ng mga motorista ang Manawi Avenue, corner Santa Catalina Street, maging ang Santa Catalina Street, corner Linaw Street. Magpapatupad ang QCLGU ng traffic rerouting sa lugar sa tulong ng Traffic and Transport Management Department, katuwang ang Department of Public Order and Safety. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Aminado ang Kamara na wala pa itong backup plan kung hindi agad maipapasa sa Senado ang Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Samantala, hindi naman pabor ang mga kongresista na isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa charter change. Narito ang report ni Rosa Licos. Aminado ang mga kongresista na wala pa silang napag-uusapan kung ano ang susunod na hakbang sakaling mabinbin sa Senado ang Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Unang napaulat ang March 2024 target na maipasa ito sa Senado, subalit iginiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi sila nagpapatali sa deadline. Batay naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, kung hindi pa rin uusad ang RBH No. 6 sa Senado, isa sa posibleng maikonsidera ang People's Initiative Campaign. If this will not happen, I think ongoing pa rin naman yung People's Initiative. No? It's just suspended for the meantime by the COMELEC. So, I don't know, maybe one of the backup plan would be to consider the People's Initiative. Samantala, kung ang mga kongresista naman ang tatanungin, hindi sila pabor na maisabay ang plebisito para sa charter change sa 2025 midterm elections. Anila, dapat nakatuon lamang ang pansin ng publiko sa pag-iisip kaugnay ng pag-amyenda sa ligang batas. Hindi ito ordinaryong batas lamang na ipapasa ng Kongreso. So dapat dito ay may focus, no, dun sa usapin. Huwag nang haluan ng iba.
Muli namang nanawagan ng mga kongresista ng interparliamentary courtesy. Ito ay matapos questionin ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang hamon ni House Majority Floor Leader Jose Manuel Dalipe sa mga senador na isa publiko ang tunay nilang posisyon sa Chacha. With respect doon sa opinion ni... Sino nga ulit yan? Ano ba yung quote namin? Ano, sino nagsabi? The majority leader of the Senate, sir, Senator. Sino yun? Thank you, sir. I mean, look, it was the majority leader of Congress who they know each other. So, let's not, this is why kami sa Congress, gusto namin i-elevate yung discussion. Pag-usapan natin yung merits nung amendments. So I would like to remind the good majority leader of the Senate na wala naman tayong name calling at pagmamaliit. Marami na nga nasaktan dun sa mga sinabi mo nung nakaraang linggo. Dadagdagan mo pa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may natanggap siyang impormasyon na malapit nang ilabas ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Office of the Solicitor General at ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti na wala silang impormasyon sa napabalitang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may ilang source ito na nagbigay ng impormasyon na anumang oras ay maaring maglabas ng arrest warrant laban kay dating presidente Rodrigo Duterte. Ito ay maaaring galing sa International Criminal Court o ICC o lokal na korte dito sa bansa. Yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masoserve sa kanya. Subalit ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, wala silang impormasyon sa umano'y paglalabas ng arrest warrant o pagpapahuli sa dating Pangulo. Kailangan kasi anyang ipagbigay alam ng ICC at makipagtulungan ng bansa bago maisilbi ang arrest warrant. Sinabi naman ni Attorney Cristina Conti, Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng umano'y Duterte War on Drugs, wala rin anya siyang impormasyon kaugnay sa warrant of arrest. Sa gobyerno dadaan yung warrant of arrest. Pero kung sa akin, we have no information that this warrant has been issued. Kung i-announce man yan ng ICC, papatawag yan at isasama kami, inaasahan namin dahil nagpa-participate kami dun sa investigation, may imbitahan kami dun sa announcement yan. Samantala ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dapat makipagtulungan sa ICC ang dating Pangulo kapag may inisyong arrest warrant laban sa kanya. Well, he should cooperate because if you don't show up there, then your voice is not heard. Muli namang binigyang diin ni Attorney Roque na abogado rin ng dating Pangulo na hindi ito makikipagtulungan at haharap sa ICC. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi aarestuhin ng Philippine National Police si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mayroon na itong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi kinikilala ng pambansang pulisya ang jurisdiction ng ICC dahil may sarili namang judicial system ang bansa. Narito ang report ni Lea Ilagan. Hindi pa rin makikipagtulungan ang Philippine National Police sa International Criminal Court. Sa katunayan, wala silang plano na isilbi ang warrant of arrest na maaaring ilabas ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroong sariling judicial system ang bansa at gumagana naman ito. Sa katunayan, marami na ani ang mga pulis ang naparusahan kaugnay sa pagkakasangkot sa ilegal na droga.
may mga nakasuhan, may mga nakonvict na po na mga miyembro po ng Philippine National Police. At consistent naman po tayo sa stand natin na kapag may mga nakakasuhan pong police ay we are giving our full cooperation in terms of investigation and submission po ng mga necessary documents, including yung pag-submit po sa jurisdiction po ng korte ng mga police po nating nakakasuhan. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na malinaw na rin ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng ICC. Nagsalita na rin po yung ating DOJ, yung ating presidente mismo na we question nga yung jurisdiction sa atin ng ICC kasi umalis na nga po tayo sa kanila. So for all intents and purposes, wala na pong jurisdiction sa atin ng ICC. Gayunman, sinabi din ni Colonel Fajardo na wala pa silang impormasyon kaugnay sa sinasabing nakaumang na pag-aresto sa dating Pangulo. Matatanda ang sinabi ni Attorney Harry Roque na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nagsabi sa kanya base sa mga nakalap nitong intelligence report na anumang oras ay ipaa-aresto siya ng ICC. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na wala pang warrant of arrest na ini-issue ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang post sa social media na X, sinabi ng dating mambabatas na wala pa siyang alam hinggil sa paglalabas ng ICC warrant. Nagpasa rin din ito sa kampo ni dating Pangulong Duterte at sinabing mag-chill lamang at huwag masyadong praning. Ayon pa kay Trillanes, darating din umano ang arrest warrant sa panahon na hindi ito inaasahan. Nauna nang inihayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na may impormasyon siyang ilalabas na ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring galing sa ICC o sa local court. Ipinasabina na ng House Committee on Legislative Franchises si Apollo Kibuloy, Honorary Chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ayon sa Legal Counsel ng kumpanya. Ito ay upang dumalo sa susunod na pagdinig ng komite. Absent si Kibuloy sa hearing ng Kamara ukol sa mga reklamo at panukalang revocation sa franchise ng istasyon dahil sa mga paglabag sa probisyon ng prangkisa nito. I would like to remind Attorney Tolentino to please advise your principal, Pastor Kibuloy, to attend the next hearing because this committee has already previously issued a subpoena. Failure on his part to appear during the next hearing, this committee might be constrained to issue a contempt order to him. So paki-advise na lang po para hindi na tayo dumating doon. Samantala, sinita naman ng mga mambabatas ang mga opisyal ng SMNI dahil sa patuloy na pangre-red tag ng isang anchor nito. Lusot na in principle sa House Committees on Dangerous Drugs at Health ang Medical Cannabis Bill. Batay kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Representative Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte, eksklusibong pinahihintulutan lamang ang cannabis o marijuana para sa medical use. Sa ilalim din ng panukala, maaaring i-prescribe lamang ng isang accredited medical cannabis doctor ang medical cannabis. Mananatili namang ipagbabawal sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act o Republic Act 9165 ang marijuana. Wala hong provision sa batas na ito na ina-allow yung recreational use. Medical cannabis in pharmaceutical form ang ina-allow po natin dito. So this will treat debilitating diseases as identified by the physicians. And there's a proposal also to include yung non-debilitating. Ang example na binigay nila ay yung
yung anxiety, no? Or severe insomnia. Nasa 725 kilos ng shabu ang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Cavite kaninang umaga. Ang naturang shabu ay nagkakahalaga ng mahigit sa 4.5 billion pesos. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Lea, saan galing itong panibagong batch ng droga na sinunog ng PDEA sa Cavite? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ito ay mula sa mga operasyon ng PDEA mismo, ng Philippine National Police at maging ng National Bureau of Investigation noong Setyembre. Nasa 725 kilos ng illegal na droga ang sinunog nga kanina ng PDEA dyan sa 13 Martires, Cavite. Kabilang dyan ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine. Nagkakalaga aga ang naturang mga droga ng mahigit sa 4.5 billion pesos. Ang pagsusunog ng mga ebidensya mula sa mga nakumpiskang droga sa mga operasyon ng PNP, PDEA at NBI ay may basbas o kautusan mula sa korte. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Muling pinaalalahanan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang publiko na mag-ingat laban sa mga pekeng social media account na gumagamit ng pangalan ng mga politiko at mga ahensya ng gobyerno na nag-aalok ng pekeng pautang online. Mula sa Makati City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano itong sinasabi ng PhilHealth tungkol sa pekeng financial loans? Yes, Ella, nagbabala sa publiko ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth laban sa mga hindi lehitimong website na gumagamit ng kanilang pangalan. Ito ay nag-aalok umano sa publiko ng financial loan. Sa isang Facebook post, sinabi ng PhilHealth na sila ay nagbibigay lang ng agarang benepisyo at serbisyo para sa mga kondisyong medikal at surgical procedures ng kanilang mga benepisyaryo. Kasama rin ang ilang outpatient procedures at primary care na sakop ng PhilHealth Konsulta. Mariin nilang pinaalalahanan ang kanilang mga miyembro na walang loan na inaalok ang PhilHealth. Nagbabala ang PhilHealth na huwag gamitin ng digigo.ph para kumuha ng nasabing loan. Maigian nilang magpunta sa mga official account ng PhilHealth para doon kumuha ng impormasyon. Ang kanilang website ay philhealth.gov.ph. Samantala, PhilHealth official naman ang kanilang official Facebook account at Team PhilHealth ang X at YouTube account nila. Ella? Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Ipinahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na suportado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang consolidation ng prangkisa sa Public Utility Vehicle Modernization Program at ang direktiba ng Pangulo ipagpapatuloy nito. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa nagpapatuloy na pagdinig ng House Committee on Transportation sa mga issue at suliraning kinakaharap ng programa. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang mga bagong issue na napag-usapan sa pagdinig? Aga, binigyang diin ng Transportation Secretary Jaime Bautista sa pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP na walang phase-out ng traditional jeepney hanggat hindi nakukumpleto ang Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Gayunman, lumabas sa pagtatanong ng mga mambabatas na hindi na mairerehistro ang mga jeep na hindi pa consolidated pagkatapos ng April 30, 2024 deadline. Hanggang sa naturang petsa lamang maaari makapagpa-consolidate ng prangkisa ang mga PUV. Ayon kay Transportation Secretary Bautista, alam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang consolidation ng prangkisa sa ilalim ng PUVMP at suportado niya ito. Direktiba rin ng Presidenteng ipagpatuloy ito. Kaugnay naman sa usapin pa rin ng mandatory franchise consolidation kung maaari ba itong gawing optional, ipinahayag ng LTFRB na ito ang pag-uusapan sa pagpupulong ng mga kabilang sa Project Steering Committee na kinabibilangan ng Office of Transportation Cooperatives o OTC, LTFRB at DOTR. Muli namang iginiit ng makabayang black lawmaker na si Kabataan Representative Raul Manuel na dapat bigyang pahintulot ang mga nais mag-withdraw sa Transport Cooperative o Corporation na mabawi ang kanilang prangkisa. So ayon
sa LTFRB, maaaring mag-withdraw bago pa may issue ang Certificate of Public Convenience o CPC sa kooperatiba. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hinamon ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza ang Coalition of Good Governance na maglabas ng ebidensya kaugnay ng alegasyon nito ng korupsyon sa ahensya. Kasunod ito ng open letter ng grupo kung saan sinasabing may korupsyon umano sa ahensya dahil sa patuloy na paniningil ng computer fee ng LTO gayong hindi naman na dapat. Ayon kay ASEC Mendoza, wala siyang natanggap na formal na reklamo sa kanyang opisina. Hinamon niya ang grupo na maghain na lang ng reklamo sa Ombudsman at patunayan ang kanilang mga paratang. Even a letter was sent to me complaining. Minabuti pa nila maglagay ng one-page advertisement. Diba? Paano rin yun? Ano ba bigyan ng sulat? Diba? At kung meron silang prueba, ebidensya na merong korupsyon dito sa ahensya, kahit ako o sino man, pakita nila. Nandiyan na naman ang ombudsman sa kabilang. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Commission on Elections kasama ang pamunuan ng tatlong malalaking malls sa bansa para sa muling pagbubukas ng voter registration. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Abento live. Dante, sa ilalim nitong bagong MOA na pinirmahan ng COMELEC, ilang malls ba yung magiging venue para sa voter registration? Magandang tanghali, Aga. Kaugnay nga ng muling pagbubukas ng voter registration sa Lunes, February 12 sa buong bansa. Isang formal na kasunduan ang nilagdaan ng Commission on Elections o COMELEC at pamunuan ng ilang malls kanina. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 166 malls sa buong bansa ang inaasahang magagamit para sa pagpaparehistro ng ating mga kababayan. Ito ay yung mga malls ng SM, Mega World Lifestyle at Robinson's Malls. Partikular na gagamitin ang mga mall na ito para sa Register Anywhere program o itong bagong programa ng COMELEC na tinatawag na RAP. Sa Register Anywhere program, kahit saang lugar pa ang isang aplikante ay pwedeng magparehistro sa isang mall. Ang COMELEC na ang bahalang magpadala ng kanilang record kung saang probinsya sila nakatira. Halimbawa, Aga, kung ang isang taga Mindanao ay nagkataon na siya ay pupunta rito sa Maynila, ay pwede siyang magparehistro sa isang mall. Kaya naisipan ng COMELEC na gawin sa malls ang registration dahil mas maalwan ito lalo na sa ating mga kababayan na nasa vulnerable sector tulad ng mga matatanda, buntis at may mga kapansanan. Paalala naman ng COMELEC na sana huwag nang hintayin ang ating mga kababayan na magkaroon pa ng baga sa huling bahagi na ng sa huling bahagi ng September na sila pupunta sa mga mall dahil yan ay huling linggo na rin ng voter registration. Ayon pa sa komisyon, wala na rin silang inaasahang ipapatupad pa ng extension kaya pakiusap ng COMELEC sa unang linggo pa lamang ng registration ay agad nang pumunta ang ating mga kababayan sa iba't ibang mga lugar kung saan pwedeng magparehistro. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Dante Abento. Nakatakdang ilunsad ngayong araw ng Department of Tourism ang ikatlo at pinakabagong hub na Philippines Hop-on Hop-off Travel o ang Ho-Ho Entertainment Hub. Mula sa Pasay City may report si Gladys Toabi live. Gladys, ano ang magiging ruta nitong Hop-on Hop-off ng DOT? Ella, aarangkada ang ikatlong Hop-on Hop-off o Ho-Ho bus sa lungsod ng Pasay at Parañaque kung saan ang kanilang entertainment hub ang pangunahing atraksyon o nakakakuha ng pansin sa mga turista. Tampok sa naturang entertainment hub ang 13 designated bus stops. Ito ang Ninoy Aquino International Airport Terminals 1, 2, and 3, Newport World Resort, City of Dreams, Ayala Malls, Manila Bay, Okada Manila, Soleil Resort, MOA Main Stop, SMX Convention Center at MOA Seaside. Para sa inaugural launch ngayong araw, isang curated tour itinerary ang inihanda naman para sa mga guests kung saan highlight ang Mall of Asia,
Newport World Resort, City of Dreams, Ayala Malls, Manila Bay, Okada, Manila. Bukod dito, 3 HOHO hubs pa ang inaasang ilulunsad ng DOT ngayong 2024 na tatawagin namang Heart Hub, Lifestyle Hub at Mind Hub dito pa rin sa Metro Manila. Ella, ang Hub on Hub of Travel ay isang programa na inilunsad ng DOT para mabigyan ng flexible at convenient transportations ang mga turista na nagnanais sa mamasyal at maglibot sa iba't ibang tourist attractions sa National Capital Region. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Janela. Maraming salamat, Gladys Toabi. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang sugatang lalaki na nawala ng balanse at nauntog ang ulo sa gate ng pinapasukang warehouse sa Iloilo City. Sa Davao City naman, nagtamo ng sugat ang isang motorcycle rider matapos sumemplang dahil umano sa pag-iwas nito sa isang aso na biglang tumawid sa kalsada. Narito ang report ni Hazel Fuerzas. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue at Davao City Central 911 ang sugatang motorcycle rider sa Davao City. Hinilala ang biktima na si RG Sugsi, 40 anyos. Nadatna ng UNTV Rescue si Sugsi na iniinda ang sakit sa kaliwang bahagi ng balikat at pananakit na kaliwang bahagi ng paa. Ayon sa biktima, habang binabaybay nito ang kalsada ng lanang Davao City ay may biglang umanong tumawid na aso na kanyang iniwasan kaya sumemplang ang kanyang motorsiklo. Matapos malapatan ng first aid, ang Davao City Central 911 na ang nagdala kay Sugsi sa Southern Philippines Medical Center. Isang tawag naman ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Iloilo City Emergency Responder tungkol sa lalaking sugatan na nasa Mueloni, Iloilo City, bandang alas 10:40 ng gabi nitong Martes. Hinilala ang lalaki na si Silvestre Cobrador, 47 anyos. Kwento ng kasama ni Cobrador, nagkakasiyahan sila sa isang warehouse at nagpaalam para umihi. Ay nagulat na lamang sila nang matumba at tumama sa gate ang kanyang ulo. Base sa assessment ng UNTV News and Rescue Team, nagtamo ng bukol at sugat sa likurang bahagi ng kanyang ulo na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo, ngunit tumanggi na itong magpadala sa ospital. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawamput-walong tao ang nasawi sa dalawang magkahiwalay na pagsabog malapit sa mga tanggapan ng mga kandidato sa Baluchistan, Pakistan. Ilang dosena rin ang nasugatan bunsod ng insidente. Nangyari ito bago ang nakatakdang general election sa bansa. Inako ng Islamic State Group ang dalawang pag-atake. زبر پمپ باندې ولاړو ما د ماکوس ولا د ما یو دم کې مات شو د ماکوس ولا د خپل ماته سر خراک زدیم بچاو سوم چې ورته ومه کتر خان یوم خدمه کاله ته وسره خلک زلمنډي کړي لا باک سوار له خلک بيخي ډیر زخمیانو. Nasawi sa isang US drone strike sa Baghdad, Iraq ang isang high-ranking commander ng Kataib Hezbollah militia. Batay sa US military, direktang sangkot ito sa pagplano at pag-atake sa mga Amerikanong sundalo sa rehiyon. Nangyari ang pag-atake sa gitna ng umiigting na tensyon sa rehiyon. Inaasahan ng mas titindi pa ang galit ng Iraqi government leaders dahil ayon sa US officials, hindi inaalam ang military strike bago ito gawin. Kinansela na ng Taiwan ang planong muling buksan ang group tour sa China dahil sa kawalan ng pagpapakita ng goodwill ng Beijing at pagpapatupad nito ng bagong flight routes malapit sa Taiwan. Batay sa Tourism Administration ng Taiwan, posibleng hindi na ligtas para sa Taiwanese na bumisita sa China dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Tinutulan naman ang polisiya ng mga miyembro ng tourism at travel industry.
Sa March 1, ang orihinal na plano ng ahensya na ibalik ang Taiwan-China Group Tourism 1 na sinuspinde sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Tinapos na ng Ombudsman Graph Busters ang kanilang third losing streak sa nalalapit na pagtatapos ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 10. Nabuhay naman ang kampanya sa liga ng GSIS Furies matapos talunin ang Senate Defenders, habang lumaki na ang tsansa ng SSS Kabalikat na makuha ang automatic semifinals ticket. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Gumuguhit ngayon ang kasaysayan ng SSS Kabalikat sa UNTV Cup, ang Liga ng Public Servants. Mula sa ilang taon na hindi man lang makaabante sa next round matapos ang eliminations, ngayon ay waiting na sila sa resulta ng natitirang games hanggang February 14 para makuha ang automatic ticket sa semifinals ng UNTV Cup Season 10. Ito'y matapos maitala ang kanilang ika-7 sunod na panalo at maagaw na ang liderato sa standings sa second round eliminations laban sa DA Foodmasters sa exciting ballgame na nagtapos sa score na 95-91. Best player of the game sina Listian Amparado na may 27 points, 5 rebounds, 4 assists at 2 steals. At si Maki Escalona na may 7 points, 2 rebounds, 13 assists at 2 steals. Nag-ambag naman ng 20 points si Glenn Bolocon, 18 points si Carlito Kiambao at 15 points si Daniel Martinez. Kumbaga collective effort yun sa mga players sa SSS, even though always kulang kami kasi may mga work yung employees, so pinupunuan. Tapos we see to it na before the game, nire-review namin yung system. It just happened na nakachamba kami ngayon, pero yun talaga pagka even na prepare ka pag kulang kayo, minsan may mali talaga. So we were lucky na na-survive namin yung run nila. Isa yun nag-bad start na rin kami nung una. Parang ang defensive rotation namin hindi maganda. May mga naiiwan na open shot yung kalaban. So doon pa lang, saka yung turnovers namin, ang dami na agad ng first half. So nasaktan kami sa mga points of turnover. Hindi yung, kasi may turnover na okay lang. Ito, maraming converted na turnover namin. Sa 7th straight win ng SSS, tinalo na nila ang 5 team na dati nang naging kampyon ng UNTV Cup. Sa ngayon ay may 8-3 win-loss record ang SSS, habang ang Agriculture Foodmasters naman na nalaglag mula sa 1st hanggang sa 4th spot na may 7 panalo at 3 talo. Sa second game, matagumpay na nasundan ng GSIS Furies ang kanilang winning momentum matapos talunin ng Senate Defenders sa kanilang bakbakan kahapon na nagtapos sa score na 85-69. Masaya ang GSIS sa kanilang back-to-back win matapos makaranas ng 5 sunod na pagkatalo. Kaya naman mataas ang kanilang kumpiyansa sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa UNTV Cup. Nanguna sa GSIS si Jonathan Pareño na humakot ng 24 points, 4 rebounds, tig-2 assist at steals. At si Jefferson Gonzalez na tumikada ng 24 points, 6 boards at 3 dimes. Same thing when we were in a 5-game slump, a 5-game losing streak. We just wanted to improve every practice and then just be positive on what's happening. And it paid off naman dito sa game na to. Everybody was trusting each other, doing well defensively and offensively as a team. That's why yung environment was positive for us and we gained the win again today.
it was just the players putting in the reps in practice, creating good habits in practices, doing extra shooting. That's why during the game, it showed. That's why we shot the ball pretty well today. Sa ngayon, umakyat sa ika-7 pwesto ang GSIS na may tig-5 panalo at talo, habang ang Senado'y nalaglag sa 8th spot na may 5-5 win-loss record. Kapwa kailangang manalo ng GSIS at Senate sa natitira pa nilang tig-1 laban sa eliminations para malaman kung aabante sila sa quarterfinals o magpapaalam na sa liga. At sa third game, bakbakang umatikabo ang tumapos sa triple header ng UNTV Cup kahapon. First quarter, mainit ang opensa ng Warriors sa pangunguna ni Ryan Abanez na may 9 points at si Mark Cesar Bruno na may 7 points. Coming off the bench, 23-28. Lamang ng 5 puntos ang DNR. Second kanto na natiling kontrolado ng DNR ang ball game with 9 points advantage, 45-54. Nag-bounce back ang Ombudsman para i-outscored ang DNR sa third frame, scoring 29 points at nilimitahan lamang sa 14 points ang Warriors at naago na ang abante, 74-68. Last quarter, naagaw ng DNR ang abante after almost first 2 minutes sa kanilang 7-0 run, 74-75. Under 6 minutes and 42 seconds mark, binasag ni Paul Ladja ang katahimikan ng Ombudsman with a big 3, 77-78. Umangat pa sa 6 points ang abante ng DNR. Back-to-back 4 points coming from Bamba Florino ng Ombudsman to tie the ball game at 85 points. 3 minutes and 52 seconds na lamang ang nalalabi. Umabante ng 5 puntos ang Ombudsman. Tinangkapang humabol ang DNR subalit na ubusan na sila ng oras. Best player of the game si Bamba Florino na may 18 points at 4 rebounds. At si Aldous Paz na may 19 points, 6 rebounds, tig-3 assists at steals. Dahil sa panalo, tinapos na ng Glove-Busters ang kanilang third losing streak. Well, in-emphasize ko lang naman sa kanila, talagang magpapanalo sa amin depensa, wala nang iba. Kasi lagi ko sinasabi sa kanila, good defense will be resulted to better offense. Ano? Good thing, nag-step up naman talaga, lalo na si Bamba Florino. Yun ang nagbigay sa amin ng advantage at saka energy ng buong team. You know? At saka yun, nakita naman natin lahat na-contribute sa both ends of the floor, depensa. At saka yun, nakuha namin talaga yung transition defense na kinakailangan namin against DNR. Sa ngayon, sigurado ng pasok sa quarterfinals ang Ombudsman at DNR. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sari-saring serbisyong medikal ang ipinagkaloob ng Members Church of God International o MCGI para sa mga pulis at kanilang mga kaanak sa Bulacan. Isang kasunduan din ang nilagdaan ng MCGI, UNTV at Bulacan Police Provincial Office para sa pinaigting na partnership upang magsagawa ng outreach program sa lalawigan. Narito ang report ni Nestor Torres. Masakit para kay Police Colonel Gerald Radores ng Bulacan PNP na makita ang kanyang asawang si Arin na naghahabol at nahihirapang huminga sa tuwing inaatake na ito ng hika. Bata pa lang kasi hanggang mag-edad ito ng 33 ay ilang beses itong pabalik-balik sa Barangay Health Center para maibsan ang hirap sa paghinga. Ayon kay Annalyn, kapag sinusumpong siya ng ubo at hika ay hindi nito halos makatulog. Hindi naman nila maisipang bumili ng nebulizer dahil may gamot naman itong iniinom galing sa health center. Hindi ko pa na-try na bumili ng nebulizer. Yun lang, hirap lang po talagang huminga. Lagi siyang parang may nakabara. Pag na-asthma talaga ako, nahihirapan ako magtrabaho. Kaya pag may asthma ako, napapa-absent po talaga ako.
Nang mabalitaan naman ni Police Colonel Gerald Radores na may isasagawang outreach program ang Members Church of God International o MCGI at UNTV sa Camp Alejo Santos sa Malolos, Bulacan. Hindi na nito pinalagpas ang pagkakataon para humingi ng nebulizer para sa kanyang asawa. Laking tuwa niya na mismong si Kuya Daniel Rason pa ang nag-abot nito sa kanya. Nagpapasalamat din po kasi hindi na po kami mangangamba kay Mrs. pagka inatake siya ng asthma kasi may nebulizer na kami natanggap. Personal na nebulizer kasi mahirap manghiram eh. Yung dating nanghihiram siya nag-aalangan kasi baka lalo lang lumala yung sakit niya. So napakalaking bagay po talaga yung naitulong ng MCGI. At nawa po sana, magpatuloy pa rin po ang MCGI na tumulong po sa iba. Salamat sa Diyos. Yung sayang naramdaman ko, naramdaman din nila. Tsaka malaking tulong talaga sa pamilya to, lalo na yung mga saktuhan lang sa budget, yung talagang wala silang pang-extra pambili ng sariling gamit. May mga pulis din na nabigyan naman ng wheelchair at tungkod para sa kanilang mga mahal sa buhay na may sakit. Isa na dito si Police Major Leopoldo Estorque na tumanggap ng bagong wheelchair at tungkod para sa kanyang ama. Alam niyo yung father ko po 82 years old na. So talagang ano na rin siya, yung kumbaga hirap na siya sa paglalakad. Minsan ay dahil sa may edad na rin yung father ko ay inalalayan pa po namin yan para maglakad. Kaya nga malaking tulong at meron siyang dahil sa pamagitan ng MCGI, sa pamagitan ni Kuya Daniel Rason ay isa po ako sa nabigyan ng tulong at siyempre para po sa father ko. Iba't ibang serbisyong medical din ang libreng naipagkaloob sa mga pulis at sa kanilang mga kaanak. May libreng medical, dental, optical consultations, legal services, pati libreng gupit at masahe. May libreng groceries din na maiuwi sa kanilang mga pamilya. Ito'y libre po kasi once of the lifetime lang to na kami magpatingin. Usually kasi busy kami sa lahat ng bagay eh. Sa office kami lagi kaya bihirang-bihira kaming makalabas ng bahay at makapagpatingin. Bali nagpapasalamat po kami dahil po sa kawang gawa ng MCGI po. Napakalaking tulong sa amin to. First time mangyari to kasi sa Bulacan. May nag-conduct ng medical mission na ganito na kumpleto. May problema sa mata, problema sa dental, o sa optical, medical. Ako, kinuha ko lahat eh. Minsan lang kasi ito eh. Nagpapasalamat talaga yung mga tropa. Salamat sa Diyos talaga. Para naman kay Bulacan Provincial Director Relly Arnedo, kinikilala niya ang nagawang tulong sa kanila ng Members Church of God International. Anya, sa loob ng 25 taon niyang panunungkulan bilang alagad ng batas, ngayon lang anyan niya naranasan na may pribadong samahan na nagmalasakit sa kalusugan ng mga pulis. Salamat po sa ating MCGI, sa mga medical at dental and optical at sa lahat ng mga support na binibigay sa ating kapulisan ngayon. Dapat po pasalamatan natin dahil sila lang ang nakakita ng ating nararanasan na kapulisan. For 24 hours, nagseserbisyo tayo. Sila po, nakita nila yung kahalagan ng ating health. Nandito sila ngayon para tignan. Kailangan tayong maging healthy dahil uuwi tayo sa pamilya natin, nagseserbisyo pa tayo. Kailangan tayong malakas para pagsilbihan ang ating mga pamilya at ating mga pinagsisilbihan na Bulakenyo. Bakas naman ang kaligayahan ni Kuya Daniel Rason nang makita nito ang kanyang kababayang Bulakenyo. Ayon kay Kuya Daniel, kailangang magliwanag at ipagpatuloy ang mabuting gawa sa mga taong nangangailangan saan man tayo makarating para sa kapakinabangan lalo na ng mga taong nangangailangan. Hindi po namin kaya siguro na lahat ng mga tao sa buong mundo ay aming maabot. Subalit sa pamamagitan po ng aming pagsasakatuparan, ng aming pananampalatayang itinataguyod na gumawa ng kabutihan sa lahat ng walang pagtatangi,
ay maaaring maging daan ito na mabuksan ang kaisipan ng marami nating mga kapwa-tao na sa anumang pagkakataon at mayroon tayong kakayahan na sumaklolo sa mahihina, ay ating ma-realize na tayo po ay mayroong pananagutan. Ang sabi po ng Santiago 4:17, at itong lahat ay mababasa ninyo kahit ano pa ang inyong Bibliang ginagamit, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Bilang mga alagad ng batas, alam po natin mayroong commission of crime. Meron din naman po na omission ng mga dapat na sana'y ginagawa, na kung alam natin yung mabuti at hindi natin ginagawa, ito'y nagiging kasalanan sa atin. Kaya po aming pinaniniwala ang isang obligasyon na kung kaya natin gawin ang mabuti, ang sabi po ng 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Isang magandang opportunity po sa amin na kayo po ay aming mapagsilbihan. Samantala, isang Memorandum of Understanding din ang nilagdaan ng MCGI, UNTV at Bulacan PNP para sa mas pinaigting na pagtutulungan para sa mga susunod na outreach programs bilang bahagi ng paglilingkod sa ating mga kababayan sa Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 18 na nagsasabi, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.